Pilipinas ang oras po, 6:42. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanieras. Minus Attorney Cam, ako po si Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dos Kumpanieras. Kumusta po ang mahabang weekend? Today is November 3, 2023. Aba, ay birthday na ni Gael Enriquez bukas. Anyway, kumusta po kayo? Balik trabaho na po tayo para sa marami dahil yung iba kasi naka-leave pa rin hanggang ngayon at sa Lunes na talaga papasok. So sinagad na, no? Para sa iba ay nagtatrabaho, kagaya ni Miss nagtatrabaho kahit na dapat sana'y walang pasok. Kagaya ni Billy Boy at yung mga iba pa nating kasamahan dito sa DZRH. Ayan. Kumusta po kayo? Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi dahil meron po tayong tatalakayin tungkol sa mga nagtitraining. Ayan, kayo ba ay pinagtitraining bago mag-umpisa or bago ma-issuehan ng employment contract? O kaya naman ay kayo ay pinagtitraining ng kumpanya, no, para daw kayo ay ma-enrich, maging maayos pa ang inyong, marami pa ang inyong mga kaalaman. At pagkatapos merong pinirmahan na sasabihin, bawal ka mag-resign sa kumpanya within 3 years dahil ginastosan kita. Kayo ba ay merong ganyan? O kaya naman ay nag-OJT, no? On the job training ang inyong anak, no? Parang yung iba natin dito nag-OJT dito sa DZRH, no? O kaya doon sa ibang kumpanya ng Manila, ibang mga sister companies ng Manila Broadcasting Company. So, meron ba kayong ganito? So, makinig dahil ngayon po malalaman kung sino-sino ba doon ang dapat na mabayaran. Dos Kumpanieras. Dapat ba silang mabayaran ng buo according to the minimum wage law? O ito ba ay pwedeng mas mababa? Pwede bang meal allowance lang? Yan po ang tatalakayin natin tonight. And of course, we have a malakas promo. Dalawa pong winners ang mananalo sa atin at ang tanong ibibigay ko na sa inyo, ano ang pinakamababang porsyento sa minimum wage or ng minimum wage ang dapat na maging sahod ng isang learner? Dos Kumpanieras. Yan. So yan po, magkano ba ang dapat na matatanggap ng isang learner? No? Kapag ka sinabi pong learner, dire-diretsohin ko na, no? Kapag ka po sinabing learner, sila yung mga nag-apply. Pagkatapos ay kulang sa either walang experience or kulang sa experience at meron pang matutunan, no? Para maging akma doon sa requirement ng kumpanya. Yung mga semi-skilled workers na syempre kailangan ng ito yung hindi kailangan pumasok ng formal sa eskwelahan para matutunan. So, ititrain ng isang supervisor or i-reorient para matutunan kung ano yung mga dapat na gagawin. Yan po yung mga learners. Tinatawag natin, magtitraining yan. Magtitraining na yan sa Manila Broadcasting Company. Dos Kumpanieras. Ayan, magtitraining na sa DZRH. Dumaan ba kayo sa training, Bicolot? Dito sa DZRH? Yes, dumaan din sa training dito sa usually gano'n naman yung mga skilled semi-skilled workers at nire-require po ng batas na ito ay ito ay merong specific na arrangement at ang tinutumbok ng learners, no? Ang tinutumbok ng learners ay employment, full employment sa kumpanya matapos ang learnership agreement. Dos Kumpanieras. Ang learnership agreement, sinasabi po ng batas, hindi dapat na lalagpas sa 3 buwan. No? Hindi lumalabas o lumalagpas sa 3 buwan at syempre ito ay
Hindi rin ginagawang scheme, no, para lang makalibre o mas mababa ang magastos kumpara sa pag-engage ng full-time at regular employees. Dos Compañeras. So wala pong intensyon na baliktarin ang batas o paikutin ang batas. Dapat ibig sabihin in good faith ang employer. At ang sinasabi din po, after 3 months, halimbawang 3 months kasi sinabi dun sa learnership agreement na ikaw magte-training ka sa loob ng 3 buwan. Pero usually naman, 15 days, 30 days, no? Pag sinabi doon po sa agreement na magte-training ka sa 3 buwan, ang expectation, no, pagkatapos noon, full-time employer ka na, full-time employee ka na ng yung nagtitrain sa'yo. Dos Compañeras. Yan, pero ito ba ay dapat na libre? No? Ang sinasabi po ng batas, hindi bababa sa 75% ng itinatakdang minimum wage. Ibig sabihin po, hindi bababa sa 75%. So, i-compute nyo, magkano ba ang minimum wage ngayon? Yung 75% nun, hindi po dapat na bababa doon ang matanggap ng arawan ng learner. Ayan. Dos Compañeras. So, yan po ang tinatalakay natin ngayon. And syempre, no, pwede po kayong sumali sa ating talakayan, pwede kayong magpadala ng inyong mga messages, questions, violent reactions. Reaction lang, walang violent. Walang violent reactions. No violence, no? Dito po sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook live, gayon din sa DZRH TV 4K live stream at sa iba't iba pa pong social Facebook live ng ating DZRH News at DZRH News Television. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi po muna kay Gael Enriquez and na magbe-birthday bukas, gayon din kay Ginoong ka ba or Binibini? Eli Abanto ng Labo, Camarines Norte, Herminia Villaluz, magandang gabi din po sa inyo. Si Rome Asuncion, gayon din si Kenneth Arevalo, Grace Recta, and Renz Revilla. At nanonood sa atin kay Ma'am Hilaria Pagunuran. May bumabati na sa'yo ng happy birthday. Gayun din si Jinky Parley Andrade, ito po ay taga Marinduque din. Simon Beats, Valentino Poncia, and of course, Mami Belen Rivera, Erlinda Gonzalez, and Jobert Seco, and Mami Belen, maganda. Boboy Perta sa Perta Princesa City, Palawan. Yung pong may question last week, baka mahirapan na po akong mahanap yun. Pwede po ninyong ipadala ulit para po susubukan kong sagutin tonight. Dos Compañeras. At magko-commercial po muna tayo. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna ang mga paalala. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Babalik pa ang programang Dos Compañeras. Bakit may lumilipad sa may ulo ko? Merong maliit na butterfly. Anyway, magandang gabi po ulit sa inyo. Tinatalakay po natin kung dapat bang mabayaran ang isang learner o yung nag-undergo pa lang ng training. At binanggit na natin kung magkano ba ang dapat na sahurin nila. No? Of course, pwedeng full. No? Full ng minimum wage. No? Pero pinapayagan po na mas mababa dito. Yung minimum na pwedeng ibayad sa kanila bilang sahod ay at least 75%, no, ng minimum wage na umiiral sa lugar kung saan nangyayari ang training or ang would-be employment. Dos Compañeras. So kung ang training ay para dito sa DZRH, abay at least 75% ng prevailing minimum wage dito sa NCR or sa Metro Manila. Yun po ang nire-require. Hindi po ito tiwai-tiwai lang, no? Ito pong question na ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig dahil pinagtitraining siya ng ng 15 araw, no? Sa panaderia. Sa panaderia, no? Pagkatapos, may experience na naman siya. Pagkatapos ay libre lang daw. Pero ang sinasabi nila, ang kalakaran, attorney, ano bang ginagawa nila?
hindi sila maayos na yung supervisor namin hindi maayos at pagkatapos ng training abay wag na daw kaming bumalik. So ibig sabihin tiwai-tiwai lang, no? Hindi po ito pinapayagan ng batas, no? At pwede po silang ireklamo sa Department of Labor Regional Office. Ang DOLE Regional Office ay nandoon po sa malapit sa may Palacio del Gobernador, sa Intramuros, malapit sa Palacio del Gobernador. Pero last time, no, naka-attend ako ng hearing somewhere here, dito sa malapit sa may Metrobank, dito sa atin. Meron pong, hindi ko alam kung meron pa dyan eh. Dos Compañeras. So yun po ang sinasabi ng batas. Paano naman attorney, no? Sabi, paano naman po, no? Ang question ay, paano po kung halimbawa po, empleyado na ako? Marami pong sa advancement po ng technology, kailangan din po mag-upgrade ng kaalaman. Kaya sabi po ng kumpanya, ipapadala kita sa Europe, mag-training ka doon, no? All expense paid, no? Yung training fee, 3 buwan ka doon sa Europe at babayaran ng kumpanya. Pero 3 taon kang hindi pwedeng mag-resign sa trabaho after ng training. Kung hindi, babayaran mo ng buo lahat ng ginastos namin sa iyo. Dos Compañeras. Pwede ba ito? No, meron po tayong tinatawag na return service contract. Anong ibig sabihin nito? Na sige, gagastusan kita, pero sa loob ng ganitong period, dito ka sa amin. Bakit? Para naman mapakinabangan ng kumpanya, ng management, yung pagpapaaral niya sa iyo. So ibig sabihin, susuklian mo ng serbisyo ang pagpapaaral nila sa iyo, pagtitrain nila sa iyo. Iyon, all expense paid, plus usually meron po itong mga allowances na hindi bababa din naman doon sa minimum wage or sa tinatanggap ng isang empleyado. Dos Compañeras. So yun po ay dapat din bayad, ano? Pero valid ba yung yung kasunduan or yung sinasabi na magserbisyo ka dito pagkatapos ng training mo, no? Lalo na kung nga ito po ay mga ginastosan ng kumpanya, maaari po itong valid. Bakit? Kasi para pinag-aral ka o pinag-training ka for the benefit of the company. But, no, hindi lang po solang benepisyo ito ng kumpanya. Why? Kasi yung kaalaman mo doon, yung diploma na makuha mo doon o certificate na i-issue sa'yo doon, ay hindi naman sa kumpanya, sa'yo. Ibig sabihin, tataas ang value mo bilang isang empleyado. Dos Compañeras. Kaya lang po, no, hindi dapat na unfair naman na magkano lang ang ginastos sa halagang 100,000 gastos. Obligado ka mag-render ng 3 taon. Hindi naman po yun fair, no? So, depende sa halaga ng ginastos ang magiging haba yung tinatawag nating return service agreement. Dos Compañeras. Ayan. At importante po doon sa pinipirmahang kontrata, dapat nakastipulate doon yung pagdating sa non-completion doon sa return service. Maari po, dependeng pag-usapan kung halimbawa ay ilang porsyento na ng return service agreement ang na-comply, no? In that way, hindi naman babayaran ng buo yung nagastos sa training. Dos Compañeras. Ayan. So, meron din naman po tayong tinatawag na tawag doon? May tinatawag din tayong mga apprenticeship o yung OJT muna. Yung munang OJT na mga required ng mga eskwelahan na ma-expose sa workplace, real workplace. Syempre, iba yung experience sa pagtatrabaho o sa pumapasok sa kumpanya kaysa dun sa nililecture lang doon sa mga eskwelahan. Iba pa rin yung experience or natututunan ng mga estudyante dito. Yun naman po, hindi na kailangang bayaran. Pinapayagan po yun ng Department of Labor. Pinapayagan po ito ng Labor Code of the Philippines. Dos Compañeras. Yan. Ano pa ba? So far, yun lang. No? Next, bigyan natin ng, by the way, kung kayo po ay employer,
para din maging fair, no, ay pwede po ninyong hinga ng bond, no, para din kung sakasakali refundable at saka with interest, no, kung halimbawa po may kalakihan yung ginastos ninyo, and at the same time sa kalakip ng inyong return service agreement, no, pwede pong maaari pong maging arrangement yun, or i-authorize ng mag-execute ang empleyado ng kumbaga portion na deduction kung sakasakali man. Dos Kumpanya. May mga pagkakataon po na nagiging shared yung expenses dahil syempre mas magbe-benefit din ang empleyado na nag-undergo ng training. Imagine the prestige, no? Na, ang qualification nito, nag-aral ito sa ibang bansa. Syempre, dito sa atin, binibigyan ng malaking halaga, no? Yung mga ganon kapag nag-a-apply sa trabaho. Anyway, may question dito. Si Marife, attorney, curious lang po, may batas po ba tayo na nagbabawal sa pag-share kung magkano ang sweldo mo, or is it more of social etiquette eme? Dos Kumpanieras. Social etiquette eme. Wala naman pong nagsasabi doon. Pero, maaari po kasi yung sweldo, yung mga detalye tungkol sa iyong employment, maaari po kasi itong pumasok doon sa data, mga impormasyon na ito, maaari po itong pumasok doon sa tinatawag nating Data Privacy Act. Siyempre, mga personal na impormasyon ito. Ang sweldo mo, magkano ang tinatanggap mo, it is a sensitive personal information. Diba? So, yun. Dos Kumpanieras. By the way, yung nagtatanong po kung anong malakas, nasa screen po natin, mababasa po ninyo. Tsaka, yung nagsasagot po, i-screenshot nyo po yung inyong patunay na kayo ay follower at liker ng DZRH Dos Kumpanieras, and at the same time na nakashare sa inyong feed ang live broadcast natin tonight. Tapos ipadala po yan sa DZRH Dos Kumpanieras bilang private message. Kung halimbawa po, sabi niyo ay matagal na hindi seen, pagpasensyahan niyo po, libo-libo po ang nagme-message sa Dos Kumpanieras. So hindi po namin mabubuksan lahat. So, pag na-scroll at tumama doon, wala pong pili-pili, no? So, yun po ang nananalo. Dos Kumpanieras. Yung tamang sagot po sa DZRH Malakas promo, sa promo question, ay binabanggit naman po natin. So, you have a way of knowing kung tama ba o mali ang inyong sagot. But syempre, dalawa lang po ang nananalo every night. Dos Kumpanieras. Ayan, may question po si Fatima D. Sabi niya, kung halimbawa po ang empleyado ay gusto nang bumalik sa trabaho bago pa po matapos ang maternity leave kasi bored na daw po siya sa bahay, pwede po ba yun? Pwede po naman, pero hindi ka tatanggap ng sweldo. Bakit? Sa ilalim po kasi ng RA 11-210, no, ay hindi po convertible to cash, no, ang inyong maternity leave credit. So, anong ibig sabihin nito? No, ay papasok ko na lang ito, bayaran mo na lang ako kasi binayaran ka na naman eh. In fact, ina-advance po ito ng employer kapag kayo ay nag-leave. So, ibig pong sabihin, mag-double compensation kayo, hindi po ba? Doble ang tatanggapin ninyo. Bayad na kayo actually, pumasok man kayo o hindi. Dos Kumpanieras. Doon sa 105 days na maternity leave na binibigay sa inyo ng batas. Dos Kumpanieras. Ang maternity leave po ay hindi kagaya ng service incentive leave na convertible to cash. Ayan. Joseph Abalos, magandang gabi sa iyo. And of course, Elsie Carillo, Evitz Escueta, and okay, may si Lacring de la Cruz and Cristeta Guerrero. Parang scholarship, sabi ni Miss Grace. Opo, parang scholarship. Ayan. Sabi ni Miss Abigail, pinapatanong attorney, tama po ba na nakatraining pa lang, kakaltasan na siya for SSS contribution ng agency? Actually, may mga pagkakataon po na dinidiretso kaltas na, no? Bakit? Kasi ang ending kasi po ng training ay full employment. In fact, no, within 2 months
kung halimbawa po, pag umabot ng 2 months, ang training period ng isang ng isang learner, no, isang would-be employee, pinapalagay po ng batas na siya ay, or itinuturing na po ng batas na siya ay regular employee na kung siya ay, kung in-end or terminate ang learnership agreement nang walang kasalanan itong learner. Dos Compañeras. Ibig pong sabihin kung halimbawa po nag 2 months na, tapos wala namang kasalanan, sinabi ng employer na, end na natin to, tapos na ang iyong learnership agreement, ayaw na namin. Pwede po siyang ireklamo sa DOLE. Bakit? Kasi pinapalagay po ng batas na siya ay isa ng, itunuturing po ng batas na siya ay isa ng regular na empleyado kung tinanggal siya ng walang tamang or walang valid ground. Dos Compañeras. Okay, next. My next question. Pasensya na kayo, medyo Sabi ni Cherry Lim, itatanong ko lang po kung halimbawa ang first time mga anak po ay JO lang sa LGU. Pwede po ba yun sa maternity leave with pay? Ayan. Kapag ka po ganito, kasama po sa batas na yung mga naka-JO ay covered pa din basta meron kayong at least 3 months na contribution at member kayo for at least kumbaga ay yung may 12-month period. The usual requirement po yung 12-month period na bago siya manganak. Ayan. So, and ikiklaim po ninyo ito sa SSS. Parang kagaya ng mga OFWs, kagaya, Gael Enriquez, alam mo na, kapag ka nanganak ka, pwede kang mag-avail nitong SSS privilege na ito. Dos Compañeras. Maging mga voluntary contributors, pasok din po dito. Ito may question. Gusto po naming malaman kung tama po bang ikaltas sa sweldo namin yung uniform, pati po ang gamit naming mga guards tulad ng flashlight at baril. Ayan. Yun pong mga uniform at gamit, pati yung pang gamit sa pang, to make the employee safe, no? Employee safe sa kanyang workplace ay dapat po itong sagutin ng employer, no? Hindi po ito ikinakaltas sa sahod ng manggagawa. Dos Compañeras. Although, ito pong mga, kung halimbawa kayo ay gwardya, no? At kayo ay ahensya, at ang ahensya ninyo ay nakikipagkontrata sa ibang kumpanya, ito po ay usually may agreement, no? Na itong ahensya ay sinisingil itong kakontrata nilang kumpanya para doon sa mga expenses doon, yung mga tinatawag na administrative expenses. Kasama po yun the charge. Kaya dapat hindi po ito ikinakaltas sa inyo. Dos Compañeras. Mali po yun. Illegal po ito? Deduction na pwede po ninyong ireklamo sa DOLE. Dos Compañeras. Magandang gabi po muna, Jam. Gayon din kay Kakoboboa at Herminio Villaluz. May mga sumasagot po dito sa sa YouTube. Doon po kayo sumagot sa DZRH Dos Compañeras. Ayan. Magandang gabi din po muna Eduardo Narvaez at Emma Similiano. Gayon din kay Ate RN Corona at J. Season Fernandez Pines Suarez and Tubal Bacal Corrales. Yung internship graduating student may bayad, wala po dapat silang bayad. Yung mga nag-i-intern na may arrangement, usually dyan may arrangement ang eskwelahan at ang kumpanya kung saan sila mag-i-intern. Dos Compañeras. Yeah. So, eto si JP Baguio, question po niya. Sabi niya, tama po ba nabawasan ang daily rate ng isang regular employee? Halimbawa po ay nag-work siya for almost 12 years sa isang kumpanya, may letter of appointment na pinirmahan kung magkano ang sweldo sa isang buwan. Pagdating po ng pandemic, natigil po ng 6 months. Pero pagbalik ng operasyon, ginawa pong arawan ng sweldo, mas mababa pa sa dati at wala din pong notice. Ayan. Dos Compañeras.
May principle of non-diminution of benefits. So, ibig pong sabihin, hindi po basta-basta bawasan ang mga benepisyong natatanggap ng isang empleyado. Kasama na dito yung pagbaba ng sweldo, maliban na lamang kung ikaw ay demoted at yung demotion mo ay valid. Bakit? Natatanggalin ka na sana, pero dahil may maayos ka namang record, dahil, may ginawa kang hindi tama at medyo mabigat, pero in consideration sa previous record mo, ay i-demote ka sa ibang mas mababang posisyon para hindi ka naman matanggal. Yun na lang silbing resulta ng paglabag mo or kasalanan mo sa kumpanya. Dos Compañeras. Okay, eto may question dito. Si Noel Chan. Attorney, ask ko lang po tungkol sa problema namin sa aming security agency. Sabi sa DOLE, liable daw ang client at ang agency. Gusto kasing magpatulong sa agency namin na humingi sila ng tulong sa client sa pagbabayad sa amin. What if hindi sasali ang client? Sabi ko naman doon sa settlement namin na bakit kailangan pa ang client, ang pinunta naman sa labor at inirereklamo ay yung ahensya dahil sila naman ang dahil under naman ako sa agency. Ayun yung question niya. Dos Compañeras. Kapag magme-message po kayo, wag po masyadong judgment at mahirap basahin. Anyway, Joselito Maligon, magandang gabi sa iyo dyan sa Island of Guam. Sian Kevin Roy, magandang gabi. At si Violeta Zambrano, magandang gabi po sa inyo. Anyway, eto. So, bakit daw i-involve yung kumpanya kung saan siya ini-assign ng ahensya? Ibig sabihin, taga-ahensya siya, tapos ay inassign siya sa kung anumang, let us say, ABCD company. No? Pero under naman talaga siya ng ahensya. Bakit ba kailangang i-involve? Actually, meron po tayong sinasabi na yung mga tinatawag nating contractor and subcontractor arrangement, hindi po totally walang kinalaman, itong kumpanya kung saan idinideploy itong mga empleyado ng ahensya. In fact, ang sinasabi po sa batas, sila ay may liability insofar as yung bayarin sa empleyado ay concerned. So, ibig sabihin, wala pong takas. Dos Compañeras. Itong nagtanong sa atin, si Noel Chan, huwag niya po na problemahin kasi meron na rin pong sinasabi ang labor code tungkol dito. Hayaan niyo po silang mamroblema kung sa kanilang involvement. Obligado po silang bayaran kung ano man ang dapat ninyong matanggap. Kung hindi magbabayad o kung hindi makakabayad yung ahensya sa inyo. Dos Compañeras. Okay. Ang importante lang po mabayaran kayo, may provision na po ang batas patungkol dito. Okay, yung dati ko pong agency, hindi hinuhulugan ang SSS ko. Ngayon po wala na po kami sa agency na yon at payslip lang po ang meron ako. Wala po akong ID kasi pinasauli po nila sa amin. Hindi din po ako binigyan ng copy ng contract. Pwede po ba akong maghabol sa SSS? Dos Compañeras. Hindi po kayo sa SSS maghahabol dahil hindi naman po ang SSS ang may atraso sa inyo. Ang may atraso po sa inyo ay ang agency o yung employer ninyo. Ibig pong sabihin, pwede po ninyong isumbong sa SSS ang inyong previous employer. Pangalawa, pwede po kayong magsampa ng estafa laban sa previous employer ninyo. Ang pagkakaltas ng inyong kontribusyon pagkatapos ay hindi pagre-remit nito sa SSS ay katumbas po ng estafa. So, ibig sabihin, yung management po ang pananagutin ninyo, yung employer ang pananagutin ninyo. Huwag po kayong magproblema, na payslip lang o wala kayong ID o wala kayong employment contract. Actually, may employment contract kayo. It's just that hindi ito written. But,
Ang kailangan lang po ninyong ma-establish ay naging empleyado kayo ng kumpanyang ito from this period until this period at hindi kayo binayaran. At malalaman po ninyo ito sa pamamagitan ng pag-check sa data or sa portal or website or pwede kayong manghingi ng statement sa SSS kung ilang buwan o ilang taon na hindi kayo na hulugan. Dos Compañeras. Ayan, meron pang next question before we pause for commercial. Ang question po ay, Attorney, pwede po bang mag-maternity leave with pay ang isang babae na may pending na administrative case? Ayan po ang ating sasagutin sa ating pagbabalik. May question po rin po tayo sa ating DZRH Malakas promo. Ibig po sabihin, ang tanong, no? Ang tanong, magkano ang dapat na matanggap na sweldo, no, ng isang learner o yung trainee, no? So, pwede po kayo mag-message sa DZRH Dos Compañeras. I-private message po. Alvin, magandang gabi sa'yo. Kami mention ko lang. Gayon din, magandang gabi Tito De Castro at maraming iba pa. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Merry Christmas po sa inyong lahat. At syempre, tuloy-tuloy pa po ang DZRH Malakas promo. Kaya Sir Alvin, no? Wag po kayong mag-alala, hindi po last day today. May pagkakataon pa po kayong manalo. Magandang gabi po muna. Speaking of Al, Chief Al Villanueva ng LTO Pasay, LTO Pasay, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga taga-LTO Pasay. Dos Compañeras. Ayan, ang question po natin kanina ay pwede daw bang mag-maternity leave with pay ang isang babaeng may pending na administrative case? Siguro ito taga-gobyerno, no? The answer is yes, no? Na kahit kayo ay nasa public or private sector, wala pong kinalaman yung panganganak ninyo sa inyong kaso. Dos Compañeras. Magkaiba po sila, nananatili po ang inyong benepisyo sa ilalim po ng maternity leave law. Okay. Sabi ni Roel, SRO Roel Aguilar, 11 years na po ako sa employer ko po. Sa kasamaang palad po, natanggal po ako sa trabaho at walang separation pay. Sabi po, just cause. Pero wala pong hearing. Tapos wala pong notice na binigay man lang sa akin. May habol po pa ba ako sa separation pay? Dos Compañeras. Ang tanong, ikaw ba ay, kung just cause, totoo nga bang merong sapat na basehan, no, ayon doon sa sinasaad ng labor code, na meron kang paglabag, no, para ikaw ay tanggalin. But just the same, kahit pa tama na may basehan ang pagtatanggal sa iyo, inire-require pa din po ng batas yung observance ng due process. Anong ibig sabihin nito? Sinasaad po kasi sa labor code at the same time sa mga jurisprudence, ibig sabihin mga naging desisyonan ng Korte Suprema sa napakarami ng kaso na kasama requirement ang twin notice. Anong ibig sabihin nito? Yung paratang sa iyo ay ilalahad sa iyo ng malinaw at ano yung posibleng penalty o pananagutan mo dito at binibigyan ka ng pagkakataon, no? In fact 5 days para ipaliwanag ang inyong sarili kung totoo ba ito, itinatanggi nyo ba ito o baka naman may justification ka, may valid cause ka, nanganib ang buhay mo kaya mo ito nagawa, no? Di ba? May mga ganung pagkakataon. At kung halimbawa, no, sinabihan ka na maari kang sumagot ka within 5 days at pwede mo ring magkaroon tayo ng hearing at sabihin mo, magdala ka ng testigo mo at kung siyang magpapatunay sa mga sinasabi mo. Katapos nito, yung naging desisyon sa inyong pagdinig o kaya sa inyong sagot ay yun ay ipapaalam din sa iyo. So yun yung twin notice requirement. Kung hindi nasunod, no, ang twin notice requirement pero may sapat na basehan ayon doon sa sinasaad ng labor code at sa company manual, pero hindi nasunod yung process, maari siyang maging liable for damages pero hindi ka tatanggap ng separation pay. Dos Compañeras. Ito ay bilang penalty, yung damages ay bilang
kumbaga iparusa doon sa employer sa hindi niya pagsunod doon sa requirement ng batas na idaan sa proseso ang pagtatanggal sa iyo. Hindi ka tatanggap ng separation pay. Pero kung wala namang sapat na basihan, no? Walang legal na basihan para tanggalin ka at ikaw ay napag-initan, napagtripan, tapos hindi pa rin ito yung tinatawag natin na illegal dismissal. Dos Compañeras. At pag may illegal dismissal, alam mo na mangyayari. Pwede kang mag-claim ng back wages, pwede ka rin mag-claim ng damages, reinstatement, and all. Yan. Bakit nawala? Pars nawala siya. Anyway, magpapatuloy po tayo, hindi na siya, okay, magpapatuloy po tayo. Next question natin, sabi niya, attorney, ano pong pwedeng ikaso sa katrabaho na nagmamaltrato, nagtuturo ng mali para maging bida siya, no? Tapos pinariringgan po ako na pinagre-resign daw ako ng bago. Wag niyo na lang pong patulan. Dumulog po kayo. Hindi niyo po kailangang idaan sa kaso ang lahat ng bagay, no? Maari po kayong magpatulong sa inyong HR. Yan. Magpatulong po kayo sa inyong HR. Yun. Sumasabit pala Malaki kasi yung mga daliri ko Mataba kasi yung daliri ko Dos Compañeras. Dahil malakasan ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang question po sa ating DZRH Malakas Promo, ano ang pinakamababang sahod na dapat na matanggap ng isang learner o yung nagtitraining pa lang? Ang sagot, hindi bababa or at least 75% ng minimum wage. Ayan, at ito po yung ating mga winners tonight. Kapag hindi po pa kayo nananalo, tsaga-tsaga lang, may pagkakataon pa po kayo dahil tuloy-tuloy naman po ang ating DZRH Malakas Promo. Ayan, magandang gabi muna sa iyo, Jerome Lorenzo. Magandang gabi at first winner natin. Congratulations sa iyo, Sharina. Ang sagot niya, hindi bababa sa 75% ng minimum wage. Ang next winner po natin, sumagot din siya and meron ding screenshot. Sagot din niya ay hindi bababa sa 75% ng minimum wage. Si Ami D. Congratulations sa iyo. Dos Compañeras. Si Attorney Cam po ang magpapadala ng inyong winner. Ang tabayanan lamang po si Attorney Cam is on a very important mission. So ingat ka, Attorney Cam. May lakad pa, hindi lumakad si Attorney Cam. Sumakay siya. Dos Compañeras. Advance happy birthday sa iyo, Gael Enriquez. Tita Sita Arevalo, advance happy birthday. And of course, thank you very much sa libreng pa-lunch, pa-dinner, and pa-breakfast. Tita Mimi Arilio and family. Tito Cecil, magandang gabi po sa inyo. Tito Cecil Arilio dyan sa Las Piñas. And of course, si Macy at saka si Michelle. And si Nanay Flory ay dapat sana magbe-birthday on Monday. Birthday din po ng pangalawang anak ni Attorney Cam. So happy birthday sa iyo, Liam. At sa lahat na magsa-celebrate ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyo. And of course, magandang gabi sa inyo at ililibra din natin Ching Elag. Dos Compañeras. Congratulations din sa pamangkin ko. Nanalo siyang konsehal. Diyan sa Bikas Benavista Marinduque, si Gerald Soleta. Congratulations at kalingan magserbisyo ng tapat at maayos sa ating mga kabarangay. Dos Compañeras. At sa lahat po ng mga nanalo, congratulations. Sana po ay maging maayos ang ating paninerbisyo. Take note, kayo ang pinakamalapit na pupuntahan ng ating mga kababayan. Ang tabayanan po ang susunod na programa. Ang programang Lunas kasama I don't know kung sinong kasama, pero Lunas at Lunas Extension. Nakasama po ninyo tonight, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Happy weekend, everyone! Dos Compañeras.